Hi guys! Sasagutin lang natin ang tanong na ito kung kailan ginagamit ang LCD at GCD. I-define muna natin kung ano ang ibig sabihin ng GCD at LCD. Ang GCD means greatest common divisor at ang LCD naman is least common denominator. Okay, lagi natin itong naririnig lalo na kapag fraction yung pinag-uusapan natin. Sa mathematics, itong ating GCD is the largest positive integer that divides each of the integer. Okay, so the adjective greatest, pwede natin siyang palitan or ni-replace siya ng adjective na highest. So, si greatest is pinalitan ng adjective na highest. And then, si divisor naman is pinalitan ng factor. Okay? So, ang pangalan niya na from GCD or greatest common divisor is naging highest common factor. Kaya hindi nyo na maririnig ang GCD or greatest common divisor kasi pinalitan na siya ng highest common factor or HCF. So ito na yung makikita natin, HCF. Now, ang tanong, kailan ba natin ginagamit si GCD at si LCD? Okay, ganito siya. Si GCD, ginagamit natin kapag ang sagot natin sa fraction is nire-reduce natin siya into lowest term. So, ang ginagamit natin doon is GCD or ang greatest common divisor or ang highest common factor. Si LCD naman, ginagamit natin siya kapag nag-add tayo or nag-subtract ng fraction na hindi magkapareho ang denominator. So, ginagamit natin ang ating LCD para makapag-add tayo at makapag-subtract. Okay, para mas maintindihan natin si GCD or si HCF, for example, hanapin natin ang GCD ni numbers 8 and 12. Okay, so paano natin nahanapin ang GCD ni 8 at ni 12? Ang gagawin natin is hahanapin natin ang factor ni 8 at ni 12. Okay, so ang factor ni 8 is 8 times 1, 4 times 2. Si 12 naman is 12 times 1. Ito yung mga factors nila. So, hahanapin natin ang kanilang factors para mahanap natin ang GCD or ang kanilang HCF. 12 times 1, 6 times 2, and 3 times 4. Now, ang ginagawa natin is hinahanap natin ang kanilang highest common factor para mahanap natin ang GCD. Same lang yung GCD at HCF ha. So, hahanapin natin ang kanilang highest common factor. Nagkapareho sila sa 1, sa 2, at sa 4. Now, highest. So, ibig sabihin, saan sila nagkapareho sa pinakamalaki na factor? 4. Okay? So, ibig sabihin, ang GCD ni 8 at ni 12 is 4. For example, kung itong si 8/12 is a fraction, so kapag i-reduce mo siya into lowest term, ang gagamitin mo is 4. So, i-divide mo sila pareho sa 4 para ma-reduce mo sila into lowest term. Okay? So, 8 divided by 4 is 2 and 12 divided by 4 is 3. Okay? So, meron ka ng sagot. So, dito natin ginagamit si GCD. Ginagamit natin siya sa pag-reduce ng ating sagot sa fraction into lowest term. Another example tayo sa paggamit ng GCD or HCF. Okay, so reduce natin into lowest term si 6/24. Again, hahanapin natin ang kanilang greatest common factor or highest common factor. So, si 6, ang kanyang factors are 6 times 1 and 3 times 2. Si 24 naman, 24 times 1, 24 times 1, 12 times 2, 3 times 8, and 4 times 6. Okay, so hahanapin na natin kung ano yung pinakamalaki na pareho nila na factor. Pareho sila sa 1, sa 2, sa 3, at sa 6. Okay, so ano yung pinakamalaking factor na nagkapareho sila? 6. Okay, so ibig sabihin, pwede natin itong i-reduce into lowest term sa pamamagitan ng pag-divide sa kanila pareho ng 6. Okay, so 6 divided by 6 is 1 and 24 divided by 6 is 4. So, ang sagot natin kapag nag-reduce tayo ng 6/24 na fraction, ang sagot is 1/4. Okay, so dito natin ginagamit si GCD or HCF.
Now, punta naman tayo sa LCD. So, si LCD or least common denominator is gagamitin natin siya kapag naghahanap tayo ng LCD sa ating mga fraction. For example, kapag nag-add tayo ng 8/12 plus 6/24. Okay, so hindi tayo makapag-add kasi hindi magkapareho ang kanilang denominator. So dito na natin hahanapin ang kanilang least common denominator para makapag-add tayo. Now, paano ba natin hahanapin ang least common denominator? Okay, so sa paghahanap ng LCD is gagamitin natin ang LCM or least common multiple. Okay, so si LCD pwede rin natin siyang matawag na least common multiple or gagamitin natin si LCM sa paghahanap ng LCD. Now, paano yun siya gagawin? Okay, hahanapin natin ang LCM ni 12 at ni 24. Okay, so si 12 at si 24, ang LCM is para lang kayong mag-skip counting or yung mga number na pwedeng ma-divide kay 12 nang walang remainder at mga number na pwedeng ma-divide kay 24 nang walang remainder. Tapos saan sila nagkapareho? Okay, so si 12 is pwede natin gamitin ang listing method sa paghahanap ng ating LCM. So ilista natin yung mga multiples ni 12. So ang multiples ni 12 is 12 kasi 12 divided by 12 is equal to 1. Wala siyang remainder. 24 kasi 24 divided by 12 is wala din siyang remainder. 36, 48, and 60. Okay, so mag-stop tayo dito. So ito yung mga number na pwede nating ma-divide kay 12 nang walang remainder. Ito yung tinatawag nating multiples. Okay, so ang ginagawa natin is listing method. Si 24 naman. So 24 is 24, 48, 72, 96, 120. So, itong mga number na ito is pwede nating ma-divide kay 24 nang walang remainder. Now, hahanapin na natin ang kanilang LCM or least common multiple or saan sila nagkapareho yung pinakamaliit na common multiple nila. So, kung kanina sa GCD is yung pinakamalaking common factor, ngayon naman, dito naman sa LCD, ang hahanapin natin is ang pinakamaliit na common multiple. Okay, so saan sila nagkapareho? Sa 24. Kasi si 24 yung pinakamaliit. Nagkapareho sila sa 48, pero si 24 ang pinakamaliit na common multiple. So therefore, ang LCD ni 8/12 plus 6/24 is 24. Okay, so ito yung gagamitin natin na LCD. Another example naman kapag nag-subtract tayo ng 3/8 minus 2/5. So hahanapin natin ang LCD nila ni 8 at ni 5. Okay, so para mahanap natin ang kanilang LCD, hahanapin natin ang kanilang LCM. So, si 8, ang LCM ni 8 is 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Okay, so hanggang dyan na muna tayo. Si 5 naman, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okay. So again, ito yung multiples ni 8, ang mga number na pwedeng ma-divide sa kanya nang walang remainder. At ito rin ang multiples ni 5, ito yung mga number na pwedeng i-divide kay 5 nang walang remainder. Now, hahanapin natin ang kanilang least common, ang pinakamaliit na common multiple nila. Okay, so 8, wala. 16, wala. 24, 32, wala. 40, okay, so 40. Nagkapareho sila sa 40. So si 40 ang pinakaunang nagkapareho na multiple. So ibig sabihin si 40 yung least common multiple nila. So therefore, ang LCD natin dito sa 3/8 minus 2/5 is equal to 40. Okay, so ito yung LCD na gagamitin natin. Okay, so I hope na nasagot po ang tanong na kailan ginagamit ang LCD at GCD. So again, si GCD is naging HCF na yan siya, naging highest common factor. Ibig sabihin, hahanapin mo ang kanilang common factor para ma-reduce mo ang iyong sagot sa iyong fraction. Now, si LCD naman is least common denominator or LCM. So, hahanapin mo ang kanilang LCM
para makapag-add ka or makapag-subtract sa iyong fraction na hindi magkapareho ang denominator. Hahanapin mo ang kanilang LCD. Sa paghahanap mo ng LCD, gagamitin mo ang LCM. That's all for today's video, guys. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong mga katanungan. See you on our next lesson. Bye!